mga seatmates, this is Che. This is Georgie. And welcome to One Scene Apart. Anyway, so episode 5, we have the, reggae man ng Batangas. And right now, we have a new genre na papakilala sa inyo. At, represent sa inyo. No? And I want to present you. Let's welcome for episode 7, our guest, Remuel, also known as Ira, with H. Woohoo! Yo, Ira nga pala, yun, ang kanang Maharlika, Remuel de Veira, yun. Salamat. So sabi ko nga, bago, no? Ano yung genre mo? Rap artist, rap, yun. So yun po yung pinaka-genre ko. Rap music. Rap music. And well, Ira, ano ang, bakit rap? Or ano yung history ng rap? Bakit rap na gustuhan mo? Ang natatandaan ko kasi parang grade 3 nung gumagawa ko ng mga tula. So doon talaga ako nagsimula. Tula. Tapos kwento. Yun. Doon ako nahilig sa paggawa ng tula tapos kwento. Tapos nung mga panahon din na yun, may mga taga sa amin, sila Lil Sisa, ayan sila, yung grupo ng Gumapang sa Kupang. Sumali sila noon ng kay Francis M. Yung Republic sa Itbulaga. Tapos doon na parang na-amaze ako na ay ano pala, pwede pala yon, yung parang yung tula gagawin mong pakanta yung dating. Tapos doon nagsimula akong makinig-kinig lang, tapos nahilig ako. Tapos yung kapatid ko noon na sumunod sa akin, siya pa yung taga-beat ko. Tapos nagre-record kami sa mga cellphone lang. Tapos yun, doon ako nagsimula talaga So poetry writer ka, poetry nung bata. talaga. Tapos binilagyan mo na lang ng music na instead of reading it lang. Alam mo ba ibig sabihin ko anong tula? Tula ay grupo ng mga salita na may sukat at tugma. Yun ang tula. Wherein, kaya nga tawag sa kanila mga makata. Kasi nilalagyan nilang tono ang mga salita. Okay. Diba? Kuya Kim! Sino ang idolo mo sa rap? Sa rap talaga, Glock 9. Glock 9 talaga. Shout out! Bakit Glock 9? Bukod tangi kasi para sa akin si Glock 9, nung umpisa kong mapakinggan yung kanta niya, iba na siya sa nakasanayan ng tenga ko. Kumbaga nakasanayan kasi ng tenga ko dati, siyempre, Salbakuta, Andrew E, which is saludo ko sa mga yun. Kaso nung napakinggan ko si Glock 9, iba pala, may iba pa palang klase ng rap. Sobrang lalim. Sobrang lalim na yung kwento. Dun, dahil nga mahilig ako sa kwento, yung mga rap niya may kwento lagi. Parang ganun. So doon ako nag-interest kay Glock 9. Kasi halos lahat ng kanta ni Glock 9 True. may kwento sa kanya. May kwento. Tapos pag nakita mo pa yung music video, yung, ano yun, ano yung sa LGBT na kanta niya? 4, Sirena, diba? As in, simpleng tao. Simpleng tao. Diba? Yeah. As in, lahat yun, kwento ng Pinoy kwento ng Pilipino na pinapakita niya. And then, yung sikat na si Pepe, gusto ko din yun. Ang angas nung kanta na yun. Nga, pinag-uusapan namin. Parang PA kasi, lang siya. Meron tayong tinatawag na rap na maglalaro ka lang dun sa beat na meron. No? Pero si Glock 9 kasi hindi. Out of beat siya mag-rap. Diba? Sabi nga nila si Glock 9, siya si ng Pilipinas. Sino yan? Yung si Slim Shady ng Pilipinas. Diba? Eminem. Kasi si Slim Shady, ganun rin siya, Eminem, ganun rin siya magkwento. Yun. Out of tune din yung rap niya. So, sige nga, bigyan mo nga isang rap ni Glock 9 na paborito mo. Yung unang-unang narinig ko talaga sa kanya na nagustuhan ko, yung title nun, Baon. Ang kwento nun, parang nahuli niya na may kalaguyo yung asawa niya. Tapos bandang huli, ang ginawa niya, pinutol niya yung daliri, yung may singsing, nilagay niya sa bulsa niya. Tapos, maganda yung kanta, parang pag pinakinggan mo nga, positive vibes yung kanta. Pero pag pinakinggan mo ng, yung lyrics. Ayun pala yung lyrics. Pagdating nun sa dulo kasi, ang sabi niya doon, kapit ka lang ng mahigpit, sabay tayong tatalon. Umakit siya sa billboard, tapos, nandun na may mga pulis na, tapos yun, tumalon siya kasama yung singsing ng kamay ng daliri ng mahal niya. So yun doon ako talagang na,
sobrang galing ni Glock. Tsaka siya lang yung kayang gumawa ng kwento na within 2 verses or kaya 3 verses lang, buo yung kwento. Wala kang matatanong na, ha? Paano napasok yung ganun? Paano nangyaring ganito? So yun, ganun ka-detailed si Glock 9. Bigyan mo nga akong part ng kanta yan. Part ng kanta nun, wala na akong masyadong maalalang malinaw na tono, pero parang, ano ba? Wala na masyado yung part ng kanta. Kailan ba yun? Matagal na? Matagal na yun, sobrang tagal na. Siguro kung di ako nagkakamali, early 2007, 2008, mga ganun pa yun. Sobrang tagal. Hindi, pero yun, idol talaga si Glock 9. Alam mo yung trabaho niya bago siya nagsimula mag-rap? Takatak vendor. Hindi, yung Bago nagsimula siya sa music industry. Ang sa trabaho music kasi industry. niya, musical researcher siya. Oo. So, musical researcher siya, ang kailangan kasi niya, maghanap ng mga original music para ilagay sa telenovela, sa movies, ganyan. Tapos may particular scene sa mga telenovela na kailangan ganito lyrics ng kanta. Eh, wala siya makita. Ang sabi niya ngayon dun sa producer, kaya kong mag-compose ng kantang ganyan. Until, yun, saka siya na-discover, then nagra-rap siya, and yun. And the rest is history. Grabe, ang galing. Anything, yung nagsimula ka, ano yung mga inspiration mo? Bakit ka nagsulat? Or bago ka nagsulat, sino yung mga ginagaya mo? Sinabi niya kanina, diba, from grade 3, nagsimula. Kasi dun sa Francis M. na competition. From there ba, nagtuloy-tuloy ka na? Hindi siya talaga nagtuloy-tuloy. Ang pagkakaalala ko talaga, nag-umpisa ako, sa tutusin, yung era na naging screen name ko. Screen name ko siya nung dancer pa ako nung way back. Oh, sumasaya! Alam si Christian Baldong. Sige, hindi ako niniwala. Sample! Hindi ako marunong. Basic. Yun. So, yun, sumasali ako dati ng mga, sa mga audition ng Itbulaga, yun din. Pero pag sayaw. Talaga? Ano yung mga competition sa Itbulaga? Naalala ko yung humahakot ng barya. Di ba talent kasi yung ano mo doon? Yun, nakalimutan ko na yung pinakatawag talaga sa kanya. Yung parang kahakot ka doon sa malaki, lalagay ka doon sa'yo. Yung pinakamarami, may elimination pa, tapos ikaw. Ganon, yun. Yun yung sinalihan ko na nalaglag ako sa pangatlo, kumbaga pipiliin ako kung sino yung sasalang kinabukasan. 4 a.m. 3 a.m. bumiyahin na kami papunta doon. Sa tape. Sa tape pa. Tapos tatapusin nyo pa pala yung... Ay, Broadway pa yun. Broadway pa. Hindi pa yung office nila sa tape eh. Sa Silverville. Sa Broadway! Yun, sa Broadway, pipila kami. 3 a.m. Ang haba na ng pila nun. Tapos, pagkatapos nun, doon din pala ako nakakita ng mga live na nagper-perform talaga na rapper. Tapos doon din, unti-unti na parang ano ko talaga sa sarili ko na performer talaga yung gusto ko. Sa pagsayaw kasi, may grupo kasi ako dati. Tapos, ang ano ko nung dati, ang nakikilala sa grupo, yung grupo nyo, yung buong kayo. Hindi ikaw. Tapos hindi ka naman pwedeng pumunta sa isang lugar na sasayaw ka na mag-isa ka lang. Diba? Kailangan kasama may buong grupo mo. Tapos, may uso pa natin yung clan, yung mga sa text-text. Doon ako talaga nagsimula. May sinalihan kaming clan. Tapos doon din nagsimula yung love story ko na nagtuloy-tuloy din na. Ang kulit ng kwento noon, yung ginawan ko nang ipa-perform ko na kanta, dedicate ko talaga doon sa misis ko ngayon. Na 3 years kaming hindi nagkita. Magka-classmate kami ng first year, tapos hindi kami nagkita. Sa Kupang Elementary School. Dito, sa taas. Tapos Kupang High School din ako. Tapos, pag second year din na kami nagkita. Tapos yun nga, may sanalihang clan. Sa clan, di ba, wala pa namang picture-picture. Hindi mo alam kung sino kayo. Wala pa namang mga Facebook mo. Wala pang Facebook. GM. Tapos yun. Noon, doon ako nagsimula din mag-rap kasi meron palang kagrupo kami na nagre-recording. Napansin niya na parang pag nagtatype ako, may punto, may point, may yung patula ko nga para dun sa nililigawan ko sa chat, gano'n. Tapos sa messenger, text pa noon daw. Text niya ako, sabi niya, bro, may grupo kami, ang pangalan ng grupo, Black Assassin Gangsta. Taga-Antipolo din sila, taga sa amin lang din. Tapos sabi niya, may recording kami ditong araw na to, kung gusto mo, sumama ka. Magbuo ka ng sarili mong verse. Ganun lang niya ako inaya. Tapos nagka-idea na ako na yung tema parang payabangan lang, ganun. Kasi ganun lang naman yung mga rap dati, payabangan lang. Tapos, pumunta ako doon sa studio, then nag-record kami, studio ni DJ Ian.
siya din yung mentor ni Kurzbach, kung kilala mo si Kurzbach's Production. Yun. Tapos doon nakilala ko ni Ian na, uy, ang galing na itong may tumbok tong batang to. Doon ako hinawakan ni Ian na kung sa kinokolab niya na ako sa mga ibang rapper nung panahon na yon. Pero kasi dati medyo ako sa sarili ko talaga, hindi ko talaga gustong sumikat. Yun talaga yung parang ano ko nung sa akin. Ang gusto ko lang talaga mapakita na may talent ako sa pag-rap. Tapos nainganyo ko yung kapatid ko na sumunod sa akin. Yun, dalawa na kami. Pumupunta kami kung saan lugar na magre-record, kinukulab kami sa iba-ibang grupo. Doon ko nakilala naman yung grupo ng Angka ng Maharlika. So, yung suot mo yan? Itong suot ko na to. Clothing line. Yung Angka ng Maharlika, buo na sila nung panahon na yun. Grupo na talaga sila, pero wala pa silang nare-record na kahit isang kanta. Tapos, one time, dancer pa ako noon din nung panahon na yun. Rapper/dancer ako nung panahon na yun. May isa, yung kapatid ni Tuyay, yung shoutout na kay Tuyay, siya yung leader talaga ng Maharlika. Yung kapatid niya, tinuruan ko sumayaw. Tapos parang naano ko na, uy, nagpa-practice sila ng rap ah. Tapos inalok ko, sabi ko, gusto nyo bro, sasama ko kayo sa recording, ganito, mag-record tayong kanta. Tapos, sahawakan ko kayo. Yun, doon nagsimula. Kaya ako yung naging leader ng Angka ng Maharlika na yun. Tapos, unang studio na napuntahan namin, Montalban pa. Ganun kalayo, simula Kupang hanggang Montalban, yung binabiyahe namin. Si Kurzbach, siya na ngayon yung beatmaker, sikat na beatmaker na rin siya. Dati yung studio namin sa ilalim lang ng hagdan. Seryoso? Oo, yung studio na dati sa ilalim lang ng hagdan. Na pag may dadaan, tigil muna kami mag-record. Tutulog eh. Kasi tutulog. Tapos sabay, ano pa nun, ang capacity lang ng recording niya sa isang araw, parang isang kanta lang kasi hindi nakakayanin ng computer, maglalag na. Ganon, dun siya nagsimula, kaya sobrang saludo kay Kurzbach ngayon kung nasan ka. Sobrang laki na na-improve o nang inabot niya. Sobrang layo na rin. Beatmaker na rin siya nila Skasta, nila Floji. Sila Skasta din dati, pumupunta lang din doon. Pero sa South sila, di ba? Sa South sila Skasta. Dinadayo pa siya. Talaga? Sila Malupiton, yung pangalawang kanta nila Malupiton na Baby Q yata yun. Yun, doon din kinuha yung beat, tapos doon din na-record sa kanya. So marami na rin talaga mapipigat na umano sa kanya. So parang years. Years before building it. Years talaga. So yun, tinagaan na talaga yun. Yung nga na sa ilalim lang siya ng hagdan. Dati ayaw ng mama niya ng may mga may ingay sa bahay niya. Kasi nga pag rap, maingay talaga. So yun, pinapagalitan pa siya nun, pero pinursyo niya. Question, sabi mo, may ginawa kang tula para doon sa niligawan. Then, yun yung sabing, i-compose mo to, punta ka dito, sa'yo yung verse. Naalala mo pa yung verse na yun? Yung verse na yun, naalala ko pa. Lahat yun. Tapos, ang ano nun, isa yon sa mga kanta na masasabi kong sumikat. Kasi naririnig ko siya sa mga jeep. Nung panahon na yun. Can you, show it? Gusto mo lang makinggan? Kahit isang verse yung isang makatang umiibig na may tangi lang hiling na ang awitin kong ito. Sana na may iyong dinggin na ikaw lang ang iibigin at ang tangi kong dalangin na wag mo kong lilisanin pagkat di ko kakayanin dahil ikaw ang aking lahat, tanging sayo ko lang inalay. Yun. Galing. Yung may sorry for the term, pero gagong rapper. Hindi siya gagong rapper. Pero ano siya, kasabayan nun ng panahon. Kasabayan nun. Kasi yun yung nakikita ko sa mga Morales na jeep. Di ba yung pamuntalban? Montalban yan. Doon talaga siya doon siya pinatutugtog kasi yung sound system nun, sineset up yung somewhere sa sa Fortune. Tapos, pag nagpa-set up ka ng sound system sa ilaw, patok yan. Oo, kasama na yung mga music. Oo, hindi pa ang piracy noon. Okay lang na i-download mo yung music. Okay lang i-download mo, tapos bibigay na sa'yo. Kasi, gusto rin nila ng rap music. So, yun. Yun, doon kasama yun. Kasi, familiar ako. Sounds familiar. Oo, kasi, Montalban, patok, diba? Dati, ay, mga Fortune na, yung mga patok na Fortune. Diba? Ilan lang, mas marami talagang Montalban. pero yun, grabe, ganun pala yun, astig. So, sobrang sumigat siya, naggawan siya ng iba't ibang, yung alam mo yung uso dati, yung couples, na parang gagawa silang music video, pero pang picture nila. Meron pa yun ngayon sa YouTube, hanggang ngayon nagpe-play, nandun pa rin yung mga, pero yung pinaka-original vid, kasi naanuhan kami nashoot kami nung, kasi, yung, tawag dito yung beat, dahil dinownload lang namin yung beat. So, ginamit, nalaman naman. Kumuha nung beat. Anyway, kaya,
seatmates, tandaan nyo, dapat original palagi. Yes. Dapat original. Ako yung reels ko, kumita ako doon, pero ganun din, nawala. Pero yun nga, original. I remember doing well the first time I met him. May sarili siyang cubicle na tinatawag, no? Tapos gumagawa siya ng sarili niyang beat doon. Nagko-compose siya ng mga kanta doon. So, importante yun. Even here in One Seat Apart, who we're guessing are artists with original songs. Yes. No? Kasi, one of our advocacies to promote them. One of our advocacy is to promote tong talent ng Pinoy. Aspiring artists with their original compositions. Yes. Are there any struggles? Struggles nung mga panahon na yun kasi mahirap nung panahon namin. Nag-start talaga ako, masasabi ko nag-focus ako sa rap starting 2010. And ang buhay ng rapper noon, pag sinabi kasing rapper dati, parang dapat gangster ka rin eh. At saka mainit ang buhay ng rapper noon. Pagka napupunta ka sa ibang lugar, uy, si Ira to ah. Mainit ka sa mata, babanatan ka. Oo, physically. Physically talaga. Doon na-derive yung kata ng buhay ng gangsta. Tapos, Yun yung real life story nun. Pagka pupunta ka ng rap contest, which is hindi ko pa naman nasubukan kasi nga ayoko rin mapaaway. Kasi medyo pumutok na nga yung pangalan ko noon at alam ko naman na medyo may nung one time nga nasa riverbanks kami noon nung misis ko na nga ngayon. Nakatambay kami mga way back 2012 yun o 2011 gano'n. May mga nakatumpok sa may kabila. Tapos talaga nakikita kong tumitingin na sila sa akin. Tapos syempre iba na yung kutob ko talaga kasi alam ko na din na medyo na rin yung pangalan natin. Mainit ka na rin eh. Oo. Tapos talagang ang bala ko na nun, alis na kami. Nung patayo na dapat ako, biglang kumanta. Kinanta nila yung kanta ko. Tapos tumingin ako, sabi ko na si Idol Ira to eh. Yun. Ako, akala ko talaga ako. Pero ang galing mo. That's the thing about dati rap. Kasi akala nila yung rapper na yon kasali sa gang na to. It's rap and gang. That's why yung rap nahaluan siya ng gulo. Dahil sa gang. It's not about the rap. It's not about rap. It's the gang itself. Nadadama yung rap industry. Ganun yung nangyayari. Isa sa ang nagsimula ng rap dito, OPM, Francis M talaga. Pero yung nagdala from US going here is Andrew E. Andrew E. Wherein that is the Brown Man Gang something. Which is gang siya sa States. Sa States kasi, kaya meron yung West Side, East Side. Diba? Kaya nga napatay si Tupac eh. Kasi si Tupac, biumahe siya from West to East. Tinira siya doon. Oo, kasi ganun it's kahigpit. really gang. Gang Gang talaga. May mag-aalaga sa'yo na gang. Yun. Kasi dito sa atin, nauso mga mafia. And it's more on drugs, more on the, what do you call this, firearms, diba? Pero dun kasi it's artistry. Yun, rap. Yun yung dinala nila. Sa version naman nila yung Gangsta's Paradise. Gangsta's Paradise. Kaya nga nangyari, di ba? Sabi ko, nag-evolve yung reggae, tapos pagdating dito, naging rap. Tapos yun, dun siya nagsimula. Yun. So, that's their life. Kaya mayroon tag life, di ba? The tag life. Yun. Wherein, dito sa Pilipinas, it was replicated when Andrew E. came here. They replicated even the lifestyle of rappers. Kaya tuloy yung mga impressions na ngayon sa mga rappers, like gang, addict, yun ang nangyari. Kaya yung, di ba, yung sunugan, yun yung nangyari doon. Di ba si Makagago nga, halos lahat tinira niya. Di ba? So, yun, even yung sila Flo G, sila Skasta, yung, ano nila, pangalan ng group nila? XB, di ba? They are gang themselves. And they're not into the artistry, pero may backdoor yun, may nangyayari at the back end. Okay. How about sa'yo, sa grupo nyo, ang kanang maharlika? Sa amin wala eh. Parang ang pinaka talaga namin is gumawa lang talaga ng kanta. Yun yung talagang pinaka tumatak sa akin na ayos to. Meron sa amin, dalawa sa amin, may gang talaga sila, pero hindi na-involve yung gang na yun sa grupo namin. Kumbaga, yung Akan ng Maharlika, kami lang talaga to, bilog lang namin to.
tumagal yung grupo namin na 4 na membro lang kami. So hindi ganun ka yung parang pag namin sa grupo namin na kami lang dapat. Kasi minsan yun nga, naalala ko nga dati nung dumating yung panahon na nagpa-audition kami, kala mo talagang malalakas kami, kala mo magagaling talaga kami. Kasi marami na nga sa lugar namin na gustong maging kagrupo. Dahil yun nga, sa grupo namin sa Kupang, yung grupo namin, hindi kami nagpasimula ng rap doon sa Kupang. Pero masasabi namin na kami yung game changer ng rap doon sa Kupang. Kasi old school versus new school. Parang gano'n yung nangyari nung panahon na yun. Tapos doon na minahal ng mas marami yung rap sa lugar namin. Doon na nagsimulang dumami yung mga grupo. Tapos doon na rin kami nagsimulang maglaylo nung panahon na yun. Kasi parang ang nangyari nga nung panahon na yun, puro halos kami na lang yung gustong mapakinggan, kami na lang yung gustong marinig, parang gano'n. So, nung panahon din na yun, namatay yung isa sa mga kagrupo namin. Bakit? Kung di ako nagkakamali sa Baga. Nagkatama yung Baga. Doon siya na, Tapos, yun, doon kami naglaylo, yung iba nagkapamilya. Ako, 2016, ako talagang parang totally naglaylo na sarap. Dahil nga, dumating na yung aking uniko iho. Congratulations. Okay. Tapos din ako nagsimulang mag-focus talaga sa family, trabaho. Pero ganun pa rin, may mga pumupunta pa nga rin sa bahay na dumating din sa panahon na yun nga, yung parang marami na yung bumabate kahit di mo kakilala. Parang na sobrang minsan kakausapin, kasama ko si Mrs., naglalakad kami. Oy, kilala mo yan? Hindi, pero kailangan mong umuwi kasi Are you still open in developing rap artists? Opo. Maraming, lalo na yung kapatid ko, hindi talaga ako din, pero yung kapatid ko, nag-develop siya talaga din ng mga rap artist sa amin. May mga bata siyang naturuan na ngayon, mauhusay na rin sa rap industry. Meron tayong mga nagabayan na hindi ako mismo nagsabi sa kanila na huwag mong sabihin ako yung nag-guide sa'yo. Parang ganun. Marami po ngayon, mga mauhusay na ngayon, nasa malalaking industry na rin kung tutuusin. Meron po tayong isa, yun nga yung sinasabi ko sa iyo na gusto kong ilapit din sana. Siya mahusay talaga, pero yun, nagabayan natin. Well, of course, everyone is welcome here. Is welcome. All seatmates are welcome here. Yes. Pero yun nga, gano'ng katagal ka magsulat ng kanta? Depende po. Kahit sinong rap artist siguro, masasabing depende talaga sa mood mo. Madalas, pag nasa mood talaga po ako, isang upuan, kaya kong gumawa ng isang kanta. Pero yung What motivates you to write? Like, kailangan ba, mas mabilis ka bang mag-compose or gumulat ng tula for rap na based sa negative feelings or positive feelings? Sa akin, as ako, sabi ko nga kanina, may mga kanta ako na hindi ko na inilabas. Mas mas mabilis kong natatapos yung isang kanta. Pag natiisip ko na, wala pang gumawa nito netong kanta na to. Yun, mabilis ko po talaga yung natatapos. Tapos pag natapos ko yun, meron ako notebook, nakalkal ko nung nakaraan lang, mga rap ko to na hindi ko nilabas yun. Mas mabilis ako sa ganun. Pagka naisip ko na wala pang nakakagawa ng ganung klaseng tema. Tsaka may mga term kasi kaming mga rapper o kaming mga makata na kinikilig kami. Halimbawa, may sinulat kami na, ang galing ko, parang gano'n. Naisip ko to, hindi naman to naisip ng iba yung mga ganong klaseng lyrics. Lalo sa rap battle industry, dahil yun, bumabattle din ako minsan yun. Ganun din. Ito ganyan sa rap battle, yung tatanong ko flip top. Impromptu yun diba? Kaya mo ba yun? Kung di po ako nagkakamali, 2014 or 2013 na-invite tayo sa sunugan dati. Na-invite ko ako sa sunugan. Ang nangyari kasi nung nasunog yung bahay ng mismong pagaganapan dapat. Bali tatlong literal battle. Na sunugan. Tatlong battle. Yung unang battle, umatras yung kalaban ko. So second battle, sinet namin. Pangalawang battle ko, nagkaroon naman ng problema personally yung kabattle ko. Ang pangatlo, nasunugan na yung So hindi na siya natuloy na nawala na rin ako parang siguro hindi talaga para sa may signs. Kaya pala si Price Tag sinulat niya yung yung pahina
Blankong Blankong pahina. pahina. Anyway, ito. Kaya pala sinulat ni price tag yung blankong pahina. Ngayon, ito, limited edition. Once in the part notebook. Pero bago mo makuha, ganito gagawin natin. Kailangan mo mag-compose ng rap tungkol sa what is the part, pero mamaya mo siya gagawin. Ngayon, magsasabi ako ng isang linya. And then, expound mo siya sa isang rap na, anong tawag mo sa isang Verse. Isang verse ng rap. Diba? Sige. So, si siya mag-iisip nun. Ano? Bakit ako? Gusto ko ikaw eh. Wala. Blanco. Yan, blanco. Blanco. Ayan. Blanco ang isip. Ayan. Magandang challenge yun. Blanco. Sige, kahit sino, kahit tungkol sa akin, tungkol kay Chef, blankong isip. Ano kaya mag-iisip ng isang verse ng rap tungkol doon? Siguro ano ba, parang isang rhyme, parang gano'n? Ano siya, isang verse, siguro 4 lines. 4-liner, 5-liner. Tapos, Okay, kung gusto mong itula lang or gusto mong i-rap siya. Tungkol sa blankong isip ni Chef sa love life niya. Sige, try natin. Blankong pag-iisip, sige. Blankong pag-iisip ko, wala ring sumisingit. Ano bang nangyayari at ako'y naiinip? Ano bang mga nangyayari sa paligid at hindi ko na maisip kung bakit ba makitid ang mga kaganapan at hindi ko na malaman ng mga nangyayari at parang blanko na lahat at wala akong maisip pagkat blanko na nga at wala akong makita. Blankong pag-iisip. You deserve it. Yeah. Blankong pahina. Gusto ko Blankong pahina. isulat mo dyan lahat. Sa mga blankong Future. pahina, nagsisikapan ka pa. Dun sa struggle ng rap, sinabuhay niya talaga eh. Sinabuhay niya talaga. You may ask the perfect question that you always ask. What's the secret sauce in overcoming those struggles and challenges? Ayun, ang pinaka po is una, dati ginagawa ko po kasi yung rap ng sarili ko lang talaga. So, lately, napansin ko na hindi siya, walang bunga, walang nangyayari kasi nga dahil sarili ko lang yung ko. Then, God called me, yun po, sa ministry, sa church, nagsiserve na rin po tayo ngayon. And nalaman ko na hindi mo pala kaya nang mag-isa ka lang lagi. Yun. So, ang para sa akin, ang secret sauce po lagi is focus sa goal mo and kasabay ng focus mo sa goal mo and lagi mong idulog sa kanya yung mga bagay na gagawin mo. Nice. Very Very well well said. said. Thank you. Anyway, meron ka bang gigs or meron ka bang social media that you want to Messages. our setmates to subscribe on? Or any activities that you want to invite everyone, like, O kung di ba bukas nasa Riverbanks ka ba? Nasa Centro Mall ka ba? So, siguro ang pinaka ko na lang po ngayon is yung YouTube channel namin, yung Angkan ng Maharlika. Wala pang bagong music pero maraming mga bagong paparating. Yung isa ko pang ang tawag dito, recording studio din na pinupuntahan o yung isang may hawak din sa amin is Lirius Production. Yan, maraming mga bagong kanta dyan. Lirius Music, shout out din. At siguro abangan nila yung mga bago. Marami pang mga bagong lalabas na kanta. Kasi nga, nung nakalkal ko yung notebook ko, baala ko siyang ipasok as an album, which is si Lirius maglalabas din ng album. So, siguro pagsasabayin namin. So, yun, abang-abang na lang. And then your clothing lines. Ngayon, yung clothing natin, yun, A&M, yan, ang kanang Maharlika Clothing sa mga gustong gumet. Chat na lang kayo, PM lang, yun. Remuel De Vera sa Facebook. Ano pa ba? Ang kanang Maharlika sa YouTube, yun lang. Lahat ng links will be Posted down below. Yes. And then, thank you rin, Well. Sobrang na-inspire kami. Alam namin kung gaano kahirap yung rap. Ako rin eh. Dati pag Pasko, nag-rap ako ng mga gifts. Ang hirap talaga. Iba yun! Ay, iba yun! No, kasi sa kanya, napansin ko kasi, during our interview, parang you really have to be aware of lahat ng rap songs. Kasi di ba,
kahit sa mga love songs it doesn't matter kung may mga pare-parehong theme or thoughts. Pero sa rap kasi parang hindi ka pwedeng katulad nito. Oo, hanggat maaari. Yung tema nito. Dapat original. Dapat talaga iba yung tema niya. So it's really, parang for me, mahirap siya. Copyrights. Ano, yung mga totoong maharlika lang talaga. Diba? At totoong makata. Sila lang talaga. So, thank you, brother. Thank you, po. Thank you, And of course, thank you. for gratitude. Here's the limited edition once ito. Para sa time na Para pinagkaloob sa time mo na para pinagkaloob sa mo amin. You can open the box, show the seatmates. Siyempre. Baka sabihin na binabalik mo sa amin. Siyempre, titignan natin yan, no? Baka walang handle. Yan, once ito po. Maalala mo kami pag nagkape ka. Oo, I love coffee pa naman din. Yeah. Ay, sa akin, anak. Ay, balik tayo Ah, ba? balik tayo siya. Yes. Bago pala supplier natin. Anyway, brother, sobrang maraming salamat. Thank you for your time. Thank you. And then, ayun, we'll be posting as well or uploading yung, challenge. Miriam Hell. Dalawa yung upload namin for the challenge. Yes. For the unplug. Yung isang original niya, saka yung kanta niya tungkol sa One Seat Apart. Yes. Anyway, Abangan niyo yun. thank you, seatmates, for joining us. Thank you. Thank you. Like, subscribe, watch our contents, and thank you, seatmates. Bye! Bye.